Welcome to Story of Jesus Catholic Daily Mass Live today. We attend the Holy Mass on Tuesday, 1st October 2024. Tuesday of week 26 in ordinary time. From presumption restrain your servant, and let it not rule me. Then shall I be blameless, clean from grave sin. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Naluluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay, ang kagandahang loob mong sa amin ay inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoong Diyos, Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. ang ating Panginoong Diyos ay ating nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoong Diyos ay ating tinubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoong Diyos ay ating tinubos.
Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi ni Jesus. Sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo din, yung mga patuloy na nagsusubaybay, nakikisa sa ating sa bandahal na misa online na hindi nakakapunta sa simbahan, nakakapagsimba dahil sa mabigat na kadahilanan at may mga karamdaman. Nawa ay hipuin kayo ng mapagpagaling na kamay ng Diyos. Kung ating isasadula ang mabuting balita ngayong araw, masasabi natin na punong-puno ng aksyon at tensyon. Biruin mo, hindi ka padaanin, hindi ka patanggapin sa isang lugar. Yun ang kwento sa ating mabuting balita. Papunta si Jesus sa Jerusalem. At dumaan sila sa Samaria, dadaan sana sa Samaria dahil ito ang, kumbaga sabihin natin, shortcut mula sa Galilee, patungo sa Jerusalem. Ito yung shortcut. Kaya lang, hindi sila tinanggap sa Samaria. May kasaysayan ang sasabi natin hidwaan, alitan ng mga Hudyo at ang mga Samaritano sa Samaria. Dahil ang turing ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay hindi purong lahi. Dahil nakapag-asawa sila sa iba-ibang lahi, nakapag-asawa sila sa mga pagano sa mata ng mga Hudyo. Tingin ng mga Hudyo naman na sila ang pure race. Sila ang purong lahi. At isa yun. Tapos, bakit pa kayo pupunta sa Jerusalem, sa templo? Mayroon naman ditong templo sa Samaria. So, may ganong historical na hindi pagkakaintindihan ng mga Samaritano at mga Hudyo. Kaya, siyempre, sa ganitong sitwasyon, kaya sinabi ko may tension at aksyon ay nakita natin kung ang galit, ang inis, nakakainis, siyempre, nakakainis ang kadon. Ng dalawang magkapatid na sina Santiago at Juan. Panginoon, pababa tayo ng apoy para pugnawin sila, para magunaw sila. Parang Sodom and Gomorrah. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi alam mo anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang tao, kundi upang iligtas sila. So mga kapatid,
pinapakita sa ating mabuting balita na ang daan, no? Ang tamang daan kung paano i-resolve ang hindi pagkakaintindihan, ang galit, ang alitan, no? Maliwanag sa ating iba mabuting balita na hindi magbubunga ang galit laban sa galit. Inis laban sa inis. At kumbaga, kahit sa usapin ng pagtatalo, walang mananalo sa pagtatalo. Walang mananalo sa pagtatalo. Kaya may mga pamilya, may mga asawa, hindi maiwasan, may pagtatalo sa mag-asawa. Lalo na kung mahuli yung lalaki. Sino itong mahal mo sa cellphone? May babae ka, sabihin na lang natin, totoo. E di siyempre, yung babae, di ingay ng ingay, no? Salita ng salita. Ikaw naman lalaki, kung papatulan mo, may ebidensya ka ba? Magtatalo kayo, walang patutunguhan. Pag ganyang sitwasyon, kung totoong may nagawa kang kataksilan, hindi na kailangan ang ebidensya. No? Hayaan mo ang asawa mo mag-ingay sa loob ng bahay at umiwas ka. Pero pag iwas mo, hindi pagpunta sa beer house at maghanap ng babae. O kaya kung totoo may kabit ka, pupunta ka sa kabit mo. Dahil ang kataksilan ay magbubunga ng kataksilan at lalong kataksilan. No? Pumunta ka sa simbahan, sa kapilya, magdasal ka, humingi ka ng kapaliwanagan. Di ba? Mas maganda kung ganun. Tanggapin mo, suriin mo ang iyong sarili, yung pagkakamali. Meron na, at pag naliwanagan ka na ng tulong ng Diyos, namin mo ang iyong pagkakasala. Usap na kayong mag-asawa. No? So, simpleng halimbawa lang po yun. Alam ko marami pang komplikadong bagay sa mag-asawa, pero ang punto dito ay ipadaan sa mahinahon, no? Ang hindi pagkakaintindihan, pagkakalitan. Alam, bakit sa pamilya, sa mga kamag-anak ay walang katapusan, no? Walang katapusang alitan, hindi pagkaintindihan, galit sa isa't isa, walang kapatawaran, no? Dahil yun sa mahabang kasaysayan, no? Ng sabihin natin mga hindi pagkakaunawaan, no? Kaya di ba si Jesus, hayaan mo na yan, umiwas, nag-iba na lang sila ng daan, no? At walang sama ng loob para kay Jesus. In fact, kung babasahin natin ang Biblia, mas inangat pa nga niya. Kahit ganun ang pananaw ng mga Hudyo sa mga Samaritano. At si Jesus ay isang Hudyo. Inangat pa niya ang mga Samaritano. Di ba? Nilapitan niya ang isang babaeng Samaritano sa woman at the well, di ba? Humingi siya ng tubig. No? Tapos humingi sa kanya ang tubig na walang nagbibigay ng buhay. No? Hindi ka na uuhawin. No? At sa talinhaga ng 10 ketongin na pinagaling ni Jesus, isa lang ang bumalik para magpasalamat sa Diyos. At ano yon? Hudyo? Hindi. Samaritano. Di ba? Samaritano. The Good Samaritan. No? May pare dumaan, sino pang dumaan? Hindi na si kaso ang taong nakahandusay sa daan. Sino ang tumulong sa kanya? Samaritano. No? So walang sakit, walang tinanim na galit ang Panginoon. Okay? Dahil nga, yun ang tamang daan. No? Yun ang dapat natin gawin. No? Sa mga sitwasyon na ganito. Maraming punong-puno, maraming masasamang tao.
masasamang magsalita, masasamang pag-uugali, hindi natin gusto, no? Kahit hindi tayo tanggap, no? Hindi galit, hindi inis, no? Ang dapat mamayani sa atin. No? Naalala ko tuloy yung prayer ni Saint Francis of Assisi, no? His prayer niya, anong sabi ni Saint Francis of Assisi? Lord, make me an instrument of your peace. No? Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. When there is sadness, joy. Oh, Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Napakagandang gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Nasa gitna tayo ng mga masasama, nasa gitna tayo ng kasamaan, but in the face of rejection, in the face of hatred, huwag tayong maging violente. Ang daan na dapat nating tahakin ay daan ng pagmamahal, daan ng kapayapaan, daan ng pagpapatawad, daan ng pagtanggap ng bawat isa. Lahat tayo ay may kahinaan, lahat tayo ay nagkakamali. Huwag tayo maging prejudice at bias sa ating kapwa upang maiwasan ang hindi pagkaintindihan, pagkagalit o pagkainis sa bawat isa. Bagkus, tanggapin natin, pag-aralan natin ang bawat isa. At bilang mananampalataya ni Kristo, alam ko at alam nyo rin na maraming mga daan, no? Marami tayong mga daan. Tamang attitude sa pagharap ng problema sa buhay, lalong-lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Kaya piliin natin ang landas, no? ng landas na tinahak ng ating Panginoong Jesucristo. Wala naman po tayong ibang model, wala naman po tayong ibang huwaran, wala naman po tayong ibang halimbawa kung paano harapin ang mga pangyayari dumarating sa ating buhay. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Kaya manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpapanibagong buhay. Ang inyong tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pusong hugkak at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihingi namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa balikandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob. Subalit buong pagpapakumbaba, inialay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, kasama ni Maria na aming ina at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos namang lumikas sa libutan sa kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa lupa at buong ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapaan ngayon. Kapuri-puri ka Diyos namang lumikas sa libutan sa kagandahang loob. Narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging luming nagbibigay ng iyong Espiritu. Lord, wash away my iniquities. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa tabi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalulatian mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanan kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Ibinigay niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manang sambahin ang ngalan, mapasa ang kanya. Ang aming araw, gawain mo kami sa mga saan. Kadaasan sa at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisit at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kalwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayon ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa prayer for the construction of St. Agnes Parish Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Binahaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong may tatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center, kung saan buong puso naming may babahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito ng makatwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at ni Maria na aming Ina. Amen. Maupo muna at meron pong announcement. The City Government of Caloocan, under the leadership of Honorable Mayor Along Malapitan and through the Public Employment Service Office, PESO, will be holding a mega job fair, Team Trabaho Tungo sa Pag-asenso, hatid sa Batang Kankalaw, on October 5, Thursday, 9 a.m. to 4 p.m. at Caloocan City Sports Complex, Malapitan Road, Barangay 171, Bagumbong. Thank you. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening uli sa inyong lahat.
Thanks for joining the Holy Mass today. Please like, subscribe for more. See you later.